A few months ago, tinahak ko ang mountainous road ng Benguet. Dahil dito, na-experience ko ang best ride of my life so far. May mga nakilalang interesting people along the way at narating ko ang marker ng pinakamataas na highway system sa Pilipinas. Pero hindi sapat ang 3 araw para ma-experience ang ganda ng region. Pagkalipas ng 6 na buwan, babalik ako sa region para tuklasin ang mga lugar na kayang marating ng aking motorsiklo. This time, I'm going further sa bayan ng Banawe upang bisitahin ang rice terraces ng Batad. I'm starting late today on this journey dahil nagkaroon ng last minute changes kagabi. Yung friend ko na dapat kasama ko ngayon nag-bail dahil sumama daw yung pakiramdam niya. So I have to rearrange my stuff dahil may mga gamit akong hindi dinala, mga tools na kailangan like yung tire inflator at yung pang jump start dahil alam ko lagi siyang may dala nun. So I have to stay up an hour more para ma-organize ko yung gamit ko, and nagpahinga na rin ako, natulog ako dahil mahaba-haba yung biyahe, so para naman di ako antukin sa daan. At right now mag 7 o'clock na, nandito ako sa SCTEX. I'm approaching Tarlac. Medyo tanghali na to at malayo-layo pa yung tatahakin kong biyahe. It says on Google that it's about 8 to 9 hours ride from Manila to Banawe. Yan ay kung wala kang mga stopover at tuloy-tuloy ang biyahe mo. Pero expect that it will take probably 10 hours or more bago marating ang bayan ng Banawe.
Inabot ako ng 12 hours bago makarating dito. Wala, actually, ang dami kong pahinga eh. Siyempre, ang hirap magmotor ng tuloy-tuloy. Masakit sa kamay, mga micro vibration ng handlebar. Masakit, so kailangan ko magpahinga. Kung siguro, kakalkulay natin siguro 8 hours yung total riding time ko. Medyo malayo to eh. Pero sa wakas, I'm back in Batad after 20 years or more. Tagal-tagal na rin yung doon nakarating dito, pero pagod. Pahinga muna, bukas ako mag-explore at sakit ng katawan ko. What's amazing about this place is yung it remains untouched. May mga konting pagbabago, marami ng mga homestay, so marami ng visitor at yung daan papunta rito, sementado na rin. Meron na lang konting hindi pa nasisemento, pero nakikita mo unti-unti sinisemento na nila hanggang siguro aabot na dito yon. So mas magiging madali na sa mga visitor na makakarating dito. Pero aside from that, ganun pa rin yung ugali ng tao, yung buhay nila rito, kung gano'n kasimple. Narinig niyo yan? Tahimik, di ba? Narinig mo lang yung mga tunog ng nature. Nakaka-relax. So, hinintay ko na yung pagkain ko. Then, pagkatapos kumain, papahinga na ako. Ikaw nagluto nito? Sarap yung gulay. Sarap ng gulay.
ngayon tapos na tayo kumain, so tulog na tayo, pahinga. Tapos bukas gising ng maaga para mag ikot-ikot. Tingnan natin kung ano magagawa natin bukas dito sa terraces. Dilim, hindi ko makita yung nadaanan ko. Okay, dito na tayo sa room ko, pahinga na ako. Morning. Sarap dito. Malamig. Medyo short stay lang tayo today dahil kailangan ko umuwi ng maaga at may pasok na yung bata bukas. So, kailangan I'll be home at least kahit gabi. Nasa bahay na ako para bukas na morning mapag-prepare ako ng school ng bata. So medyo maiksi lang yung time natin today. So after this breakfast, ikot-ikot na ako. Then morning. Breakfast eh. Ano ba meron kaya? Vegetable omelette na lang te. So, ngayon, explore natin tong Batad. Kaso medyo maambon. Baka di ko marating yung falls. At isa pa, kailangan pala ng tour guide. Papunta doon required. So, kung wala, di pwede dahil iniiwasan nila yung aksidente. May mga cases daw na nahulog sa falls, tapos walang kasamang guide, walang nagre-rescue. So yun yung main concern nila, kaya pinagbawal nilang pumunta doon ng walang guide. Medyo kapos na budget ko, so baka di ko na mapuntaan yun. So tingnan na lang natin kung ano makita natin dito sa village.
Lumalakas yung ulan. Kailangan ko mag-cover. Madulas. So this is the Batad Terraces, one of the many terraces dito sa Banawe. Imagine nyo na lang kung paano nila ginawa yan. Handmade yan. Gawa ng mga katatubo natin centuries ago. It's a living testament that bago ka makakreate ng something amazing, something wonderful like this, you have to lay in the first brick, or in this case, mga bato, one by one, hanggang sa makagawa ka ng something amazing like this. Konting lakad na lang, mararating ko na yung village. Kaso umuulan at may forecast na meron palang parating na bagyo. So kailangan ko na umuwi. Sayang at ang layo nito para balikan. Pero I will definitely be back. Paplanuhin ko ng maayos. Biglaan lang kasi ito eh. Nagkayayaan lang kami ng kaibigan ko kaso nag-bail siya at the last minute. So nag-iisa lang ako ngayon. I mean, one of the rice paddies. Ete, ano? Diba? Imagine nyo, nandito ako sa mismong pinagtataniman nila. Pero currently, wala siyang tanim ngayon. Baka pine-prepare nila. Sayang, konting lakad na lang. Oh. Nasa village na ako. Pero kailangan ko na umuwi. Malayo-layo pang biyahe ito. Next time. Ito lang ang downside ng pagbaba doon. Kung ano binaba mo na matarek, hindi nyo kakakyatin. Malayo-layo pa. Babayayin ko. Sana huwag malakas yung ulan. Kailangan na makarating dun sa homestay. Mag-prepare at makabiyahe. Kaso ang layo ko pa. Nakapagpahinga na rin. Nakaligo na rin. I'm ready to go. Sana. Kaso kailangan ko mag-decide kung uuwi ako o hintayin kong tumila tong ulan dahil ayaw huminto eh. Although araw naman sa horizon, pero may forecast na meron daw signal number 2 ngayon dito sa region. So nag-hesitate ako kung uuwi ako ngayon. Ang problema ko naman, kapos na yung budget ko. Meron naman akong budget sa GCash, pero problema, walang kuryente, walang internet, walang signal. So hindi ko alam kung paano mangyayari ngayon. Pag meantime, aga-aga pa naman. Let's see. Sana huminto itong ulan at makauwi. When I get old, and I get cold,
when you have to hand down your crown. When I get torn and I get worn, hand me down, hand me down. Hand me down, hand me down. When my songs don't strike a chord, when you stop coming around, when you get smart or you get bored. Bata Terraces remains to be one of the most beautiful terraces dito sa Banawe. Ilang generations na ang nagdaan at nanatili pa rin sustainable ito para sa mga locals ng Batad. Ngunit may ilang mga native ng Banawe ang nahikayat makipagsapalaran sa ibang bansa para masuporta ng kanilang pamilya at community sa panahon na walang ani at turismo. At sa mga darating na panahon, madadagdagan pa ang mga mangingibang bayan para sa magandang kinabukasan. Nakasalalay sa atin ang magiging kabuhayan ng mga naninirahan dito sa pamamagitan ng pagbisita at pagtangkilik sa livelihood na dala ng turismo. Technology is catching up on this pocket of paradise, pero it still remain rooted with tradition na pinasa pa mula sa mga unang henerasyon hanggang sa mga bagong henerasyon na magiging tagapag-alaga for the next 100 years. When you just can't stand the sound, don't throw me out in that cold, cold rain. No, no. Hand me down, hand me down. Hand me down, hand me down. And don't you hang me out to dry. When you see that dark, dark cloud, don't throw me out, 'cause I'll die. Hand me down, hand me down. Hand me down, hand me down. I do all those things I said, but I never did. You know I would, you know I would. You know I would. You know I. You know I would. You know I. Don't throw me out in that cold, cold rain. No, no. Hand me down, hand me down. Don't throw me out in that cold, cold rain. No, no. Hand me down, hand me down. Hand me down,